mahirap ang dinaraanan natin, doon natin makikilala ang kapangyarihan ng Panginoon. Doon natin masasaksihan kung gaano siya kadakila. Sabihin mo, all my big problems are so small because God is bigger than all my problems. Amen? Kaya nga, ang bawat pangangaral, dinadala ang nakikinig para siya ay gawing napakalaki ng pagtitiwala sa Diyos. The desire of each preacher is to make the people of God so big. Hallelujah. Mas malaki ka pa sa 250 kilometers per hour. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Kaya nga, tandaan mo ito, laging ang biyaya at pagpapala ay nasa gitna ng sigwada ng bagyo. Amen po ba? At naalala ko nung kami ay bata pa, na hindi po pinatitigil ang school. Basta kami, kahit nagliliparan na yung bubong, kami papasok pa rin. Ewan ko, meron ba ditong matatanda na wala po nung babala na tapos ang school. Wala po. Nag-eclipse na ng umaga na naging parang gabi, kami nasa school pa rin. Kaya nga ako'y nagugulat at takot na takot ang maraming tao. Halos pare-pareho naman ang bagyo nung mga panahong una. At laging tandaan po natin, mas maganda nga ngayon dahil nabababalaan kang matakot. No, kaya kami walang takot dahil walang babala. Amen? Kaya nga, pag nabuhay ka sa babala ng katatakutan na hindi natakot, hallelujah, patungo ka na sa mataas na kalagayang inihanda ng Diyos sa iyo sapagkat yun ang paraan para ikaw ay iangat. Remember this, that God is the one promoting us, not any man. He is the one promoting us. Kaya kayo'y magkwentuhan, magpalakihan kayo ng pagsubok, mas malaki ang pagsubok, mas malaki ang iyong pagdadalhan ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya kung maliit ang pagsubok mo, huwag ka nang manalangin na lumaki pa. Basta yan ay lalaki kung ikaw ay may pagkakalagyan. Remember this. Makinig kayong mabuti. It is easy to die, but please don't die. There is no need of faith in dying, but in living there is lot of faith is necessary. Lots of faith. Ang mabuhay po, pananalig ang kailangan. Yun lang paglakad at pagising sa umaga at papasok ka ng opisina ng 4:30. Kailangan po ang pananalig doon para sabihin sa iyong katawan, gising, wala kang sweldo pag hindi ka pumasok. Nakukuha niyo po yun. So, lahat po ay desisyon, hindi emosyon. Sabihin mo, lahat ay desisyon, hindi emosyon. At pag ikaw ay nagpapasyang lagi sa tama, hindi ka na madadaig ng iyong pakiramdam. Amen? Kaya nga po kung titignan natin, kapansin-pansin ang paggamit ng Biblia ng iba't ibang uri ng hayop. Kaya kung maaalala mo, merong usa. At ang usa, bagamat maliit ang mga paa, hindi kayang abutin ito ng mga leon at tigre. Napakatuli ng usa. At makikita natin na ang agila ay hindi sanay na maraming kasama. Tingnan mo ang iyong katabi. Ikaw ba'y agila pag nag-iisa ka? Nakakapote ka na, nakapayong na malaki pa, nakabota pa. Alam mo, nung araw, linalakad namin mula Murayta hanggang Rotonda, lakad at ang baha ay napakataas. At ako'y tuwan-tuwa pag may baha dahil walang pasok. At naranasan ko ring sumakay sa chassis ng isang malaking truck dahil hindi makakaraan ang maliliit na sasakyan. Again, galak na galak ako at nagtatampisaw ang paa ko habang nakaupo ako sa chassis, libre. If you will not enjoy the situations of your life, you will not enjoy life.
Kailangan ikaw po'y nagagala kahit ano nangyayari. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan nagagala ka kahit anong nangyayari. Dahil laging talo ang mareklamo. Hindi mo yan mapagkikita sa mga gawain pag mareklamo. Amen? At laging tandaan mo, ang iyong pagpapala ay nasa gitna ng bagyo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah! Kaya kailangan na ikaw ay laging sabik sa Diyos at kailangan laman ng iyong isip ay ang Diyos at ang pintig ng puso mo ay ang Diyos. At dito ating awitin, as the deer panted for the water, so my soul, it is only for the hungry and the thirsty that they shall be lifted up by God. Hallelujah! Mga gutom lang po at uhaw ang iniaangat ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, gutom ka ba? Uhaw ka ba? Ang sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin, hindi magugutom, at ang lumalapit sa akin, hindi mauuhaw. Amen? Kaya pag ikaw ay lapit na lapit sa Panginoon, lagi kang tutustusan sa lahat ng iyong pangangailangan. Hallelujah! Banal na Espiritu. Sabihin mo, banal na Espiritu. Tustusan mo ako ng kakaibang karunungan, ng kakaibang kaalaman, at ipakita mo sa akin ang maluwalhating balak ng Ama sa bawat nangyayari. At ibig ko na ako'y hindi tagapanood, ibig ko'y kasali ako doon sa kanyang ginagawa sa pangalan ni Jesus. Ayoko po ng tagapanood, gusto ko'y ako yung lumalaro sa gitna. Amen? So, hindi pinuputungan, sabi ni Roosevelt na presidente ng Amerika, hindi pinuputungan ng corona ang nanonood, yun lang nakipagsuntukan sa ring. Kaya makipaglaban ka, dahil ikay laging may putong sa bawat oras at sandali ng ating buhay. Desire for the crown each moment that we live. Laging nakahanda ang Diyos na ikay sakluban sa bawat bahagi ng iyong buhay ng corona para ka ipagmalaki tayo niya. This, my child, is a winner. Ayaw nyo yata, natatawagin ka. At kapag ikay laging nananagumpay, pangalan mo'y nasa bulletin board ng impyerno. At sasabihin ni Satanas sa mga demonyo, iwasan ninyo yan. Yang mga pangalang yan, iwasan ninyo dahil kayo ay tatakbo ng 7 lugar at kayo'y mangangalisag kung may mga balahibo yung mga demonyo. Pag walang matapang na lalaki, gumagamit ang Diyos ng babae. Si Sarah, si Rebecca, si Raquel, si Hannah, si Ruth, si Deborah, at marami pang mga babae na ginamit ang Diyos, si Esther, dahil sila'y iplinantilya ng Diyos sa kanyang balak. Pero higit na mas marami ang lalaki. And nais kong iyong maunawaan that our faiths will grow only in the midst of crisis. Uunlad at lalago lamang ang ating pananalig sa gitna ng mga krisis. Because in the mid of crisis, breakthrough is being developed. Ano po ang breakthrough? Ang breakthrough po, ibig sabihin, lalampasan mo lahat ng hadlang. Hindi ka pa maka-amen ngayon dahil ayaw mong tanggapin na may linuluto ang buong langit for you to break through your problems, through your problems and through your lack. And pong gabi, ipakikita ko sa inyo kung bakit marami ang mga Kristiyano na laging kapos. Tingnan mo ang iyong katabi.
At suriin mo siya kung siya yung tinukoy ko. Laging tandaan mo po, habang lumalaki ang iyong sweldo, lalo kang kinakapos. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Dahil hindi ka na bumibili ng mumurahin, bumibili ka na ay mamahalin. Ang bigas mo na, hindi NFA na. Ang bigas mo na 75 ang kilo. At tapos, ikaw ay magrireklamo na kulang ang iyong sweldo. Nung ang sweldo ay 10,000, may naitatabi. Pero, ganun din ang gastos at lumaki ng 50,000, kapos at kapos. Dahil lahat ay class na. Mula sa tatay at nanay, pati mga anak at apo, puro class ang laging gusto. Ang restaurant ay yung mamahalin. At ayaw nang kumain sa kanto na patusok-tusok. Pero nung patusok-tusok, malusog. Nung nasa mamahaling restaurant, masakitin. Nakikita mo po ang kabalintunaan ng buhay. Paradoxes of life. Pero laging tandaan mo, hindi po mahalaga yung kung saan ka kakain. Ang mahalaga po ay yung iyong puso. Pag maligaya ka sa personal mong buhay at maligaya ka sa iyong bahay, nakikita mo po na ang Diyos ay matutuwa. At isang araw, lalapatan ka niya ng gantimpala. At ang magulang na nagtitiis, buhay ng kanilang anak at apo ay sigurado. Amen. Hallelujah. Laging tandaan mo, ang matiisin lamang ang aabot hanggang ulap. Hallelujah. Purihin ng Diyos, tunay po na napakabuti ng ating Panginoon at natapos na naman ang isang serye ng mensahe dito sa palatuntunang itong Great Day to Live. At kung ikaw ay hindi pa ligtas at ngayon lamang ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig ka ng mensahe ng mabuting balita, ikaw ay aking inaanyayahan at hinahamon na isuko mo ang iyong buhay at personal na tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Sundin mo ang panalangin ito. Hesukristo, sinusuko ko ang aking buhay at tinatanggap kitang sarili kong tagapagligtas, Panginoon at Diyos, at puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Salamat sa kaligtasan at salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. At kung sino man ang may sakit, kung kayo ay hindi nawawalan ng migraine, sa pangalan ni Jesus, ginagapos ko ang generational curses at pinawawalan ng bisa ito at magkaroon ka ng dagling kagalingan at maging sa iyong mga mata. Sa pangalan ni Jesus, lahat ito ay hipuin ng Panginoon at magkaroon ka ng kagalingan right now in the mighty precious name of Jesus. I declare your healing from any kidney problem in the name of Jesus. Receive your healing in the mighty precious name of Jesus. I gave the Father the honor and the glory in Jesus Christ's name. Arang palatuntunan pong ito ay nagpapatuloy dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa awa, biyaya at habag ng Diyos, at dahil sa mga lalaki at babae na hinihipo ng Panginoon ang puso para sila ay maging daluyan ng pinansyal na pagtustos para ang palatuntunan ito'y magtuloy-tuloy at ang katibayan na ito ay kinakasihan ng kabutihan ng Diyos. Over 31 years po na tayo nasa himpapawid sa radyo at telebisyon. So I challenge you and I pray that you will have an instant obedience so that all of heaven will be activated on your
life or in your life. O Diyos, dakila't napakabuti ang lahat ng nagpasya na maging financial partner ng ministeryong ito. Hinihiling ko ang buong kalangitan at subaybayan mo ang kanilang buhay at hayaan na dumaloy ang kanilang ipagkakaloob na bumuelto sa kanila ng pabalik ng 100 doble sa pangalan ni Jesus. So, i-text po ninyo ako sa ating text line at padala ninyo ako ng email. And then ako po ay tutugon agad sa inyo at kung ano man ang inyong karagdagang prayer request, ito po ay ating idadalangin. Mapagpala po kayo ng Diyos at tuloy-tuloy subaybayan ang palatuntunan ito sa himpilang ito at idalangin natin na mailunsad ang marami pang himpilan sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Magkaroon tayo ng iba pang local television channel na dalhin natin ang mabuting balita. Sa iyo, Ama, ang kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung kami may kasiyahan, hindi kami kinukulang at hindi kami nagkakasakit. At nung dumating kami sa sobrang biyaya at pagpapala, saka kami naging mareklamo. Kaya bumagal ang mga biyaya at pagpapala. Dahil hindi ka maligaya sa nagrereklamo. Kaya tulungan mo ang bawat isa na makalaya sa reklamo at pag-alala at lumipat sa ganap at lubusang tiwala ay sa iyo lamang. Marangal at luwalhati sa banal at dakila mong pangalan, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga, magsiupo ang bawat isa at titingnan natin sa mensahe kung nagsasabi ka ng totoo. Ang Diyos po natin ay napakabuti. Hallelujah. So tayo na po sa mensahe at basahin natin ang Romans 6:11. Romans 6:11. At ang sabi po dito, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Kaya nga ating unawaing mabuti, kailangang patay na tayo sa kasalanan at kailangang hindi na tayo alipin ng kasalanan. Salip tayo'y buhay sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukkristong ating Panginoon. At ang titulo ng mensahe na galing dito sa tekstong ito ay ito po, Instruments of Righteousness. Mga instrumento, mga gamit ng katwiran. At kung atin pong uunawain, ikaw at ako ay dapat matuto sa katotohanan tayo'y pinalaya sa sumpa. At kailangan ito ay ating maunawaan at nang sa gayon, maintindihan natin kung bakit si Jesucristo ay namatay at sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli. At ang layunin ng kanyang kamatayan ay para sa kaligtasan at katubusan ng sangkatauhan at ang layunin ng kanyang muling pagkabuhay ay para makaibigay niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya napakaganda na ating maintindihan na ang banal na Espiritu na nasa akin at nasa iyo rin, kailangang mapagpala ka sa pagsama ng banal na Espiritu sa iyong buhay. So sa John 16 verse 14, at ang sabi po dito, ito ang gawain ng banal na Espiritu. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. So tinutukoy dito ng Panginoong Hesukristo ay ang banal na Espiritu. Sa verse 15, ang sabi ng Panginoon, all things that the Father hath are mine, therefore said I that he shall take of mine and shall show it unto you. And then sa verse 13, balikan natin ng 13,
However, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truths. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So atin pong pansinin, yung gawain ng banal na Espiritu, at noong ang Panginoong Hesukristo ay nasa katawang tao, dito ang sabi, ang Espiritu ay magsasalita hindi sa ganang sarili niya, kundi kung ano lamang ang naririnig niya. Yun lamang ang kanyang sasabihin. At ipakikita ng banal na Espiritu sa inyo mga bagay na darating. Tignan natin ang John 5:19 at tignan natin kung magkakatulad itong banal na Espiritu ng Panginoon. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. So atin pong unawain, si Jesucristo, ang ginagawa niya ay ang kalooban ng kanyang Ama. Ang banal na Espiritu, ang ginagawa niya ay ang kalooban ng Ama at ng Anak. So, kailangan pong maunawaan mo ang liwanag na ito sapagkat laging tandaan mo, ang buhay natin ay batay sa iyong natanggap na pahayag. Sa Deuteronomy 29 verse 29. Ito po ay isang napakahalagang katotohanan para hindi tayo madaig ng mga bagay na hindi natin maunawaan. The secret things belong unto the Lord our God. But those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So atin pong pansinin, meron pong inililihim ang Diyos at huwag na natin itong pakialaman. At meron pong isinisiwalat ang Diyos, yun po ang ating bigyan ng ating buong buhay. Yung isiniwalat sa atin ng Diyos. At kung paano ito po'y araw-araw na pagtuturo ng banal na Espiritu. Marami pong mahusay mangaral, pero wala sa kanilang buhay yung kanilang ipinangangaral. At laging tandaan po natin, ang banal na Espiritu ang dapat na laging kasama natin araw at gabi. Kaya ang hamon ko sa inyo, number 1, change your life from curse to blessing. Baguhin mo ang iyong buhay mula sa sumpa patungo sa pagpapala. Yan nais kong iyong maintindihan na ang kahirapan ng ating panahon, hindi yun para sa atin. Laging tandaan mo, kasama natin ang Diyos araw at gabi. At kailangang matutunan mo na ikaw at ako ay pinalaya sa sumpa. Kaya nga ating intindihing mabuti, nung tayo'y magsuko ng buhay at tinanggap natin si Jesucristo, pinalaya tayo sa sumpa ng kautusan. At ano ang laman ng sumpa ng kautusan? Kahirapan at sakit. Kaya nga, ang kahirapan ay sumpa. Ang sakit ay sumpa. At ang pagkabaog ay sumpa. Kaya kailangang makita natin ang maliwanag na katotohanan tungkol sa katotohanan. At una, sa Galatia 3:13, ipakikita ko po sa inyo kung paano tayo lumaya sa sumpa. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. So, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng batas. At siya mismo ang umako doon sa sumpa ng batas, alang-alang sa iyo at sa akin. Sapagkat nasusulat, nakasumpa ang bawat isa na nakapako sa puno. So, napako siya
At yung pagkapako niya, tinanggap niya ang sumpa ng batas at lahat ay sakop ng sumpa ng batas. Kaya kailangan tayo ay tubusin at palayain sa sumpa. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Ikaw ba'y nangangailangan ng kasagutan? Ikaw ay maraming katanungan. Kailangan mo ba ng pera? Ikaw ba'y punong-puno ng kabigatan, problema at suliranin? Nasaktan, sugatan, at may sakit at karamdaman? At gusto mong tumaas ang level ng iyong spiritualidad? Ito ang panahon ng paglaya at pagpapagaling sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Halina sa ating Thursday Night Revival sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, tumawag sa 723-8752, 726-8016. Ito po ay free admission. Opo, wala itong bayad. Kaya halika na at magsama ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kaopisina at sama-sama nating saluhin ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Diyos. Welcome to everyone and we want to see you there and experience revival in Jesus' name. Kaya hindi ka na dapat naghihirap. Hindi na tayo dapat naghihirap. Kadalasan kaya mahirap ang marami dahil ang kanilang laging iniisip ay trabaho. Totoo naman po na ang trabaho ang magbibigay ng sweldo. Pero nais kong iyong maintindihan at hindi ko rin maunawaan kung bakit hanggang ngayon ay nabubuhay ako na di nagkukulang. Kaya pag natutunan mo ang katotohanan, kasama mo ang Panginoong Hesukristo, ikaw po ay mag-iiba ng paninindigan. So, una, nais kong makita mo, bagamat tayo'y tinubos, bagamat tayo'y pinalaya sa sumpa, pero meron pong mga indication, meron pong mga makikitang palatandaan sa buhay ng isang tao kung bakit siya, bagamat tinubos na sa pagkasumpay, nakasumpa pa rin. At ano ang katibayan ng isang tao ay bagamat tinubos na sa pagkasumpa ay parang nakasumpa pa rin? Number 1, mental, emotional breakdown. Yun po ang isang indication ng isang Kristiyano na born again, bagamat tinubos na at binili na sa pagkasumpa, pero nabubuhay na parang naruroon pa rin. Ang isang magandang halimbawang naalaala ko ay may isang kambing na iginapos, ninakaw ng isang tao at iginapos. At dahil nga maingay ang kambing, nasundan ng may-ari. At iniwan yung kambing sa tabing kalsada. At kinalagaan ng may-ari yung tali sa 4 na paa ng kambing. At yung kambing ay nanatiling parang nakatali pa rin. At pinalo ng may-ari, saka lang siya tumayo. Yan nais kong iyong maintindihan na kailanman ay hindi laban sa atin ang Diyos. Kailanman hindi niya tayo hinahatulan sapagkat tayo ay tinubos na.
Yun pong emotional breakdown ay ang hindi pagkaintindi ng marami na siya ay tunay na pinalaya, siya ay tunay na pinatawad, sila ay nabubuhay pa rin sa kanilang nakaraan. Kaya kailangan na iyong mapagtagumpayan. May nag-text na ang kanyang apo, 2 months old, ay nasa ICU. Pero laging tandaan mo, yung ICU kailangang malagpasan. 2 months old nasa ICU. Kaya nag-respond ako sa text at ang sabi ko, I declare. So, instead of praying, it is much better to declare. So I declare, I cancel death, I declare life. And I said sa katapusan ng aking text, long live your grandson in Jesus Christ's name. Mas powerful po yung iyong sasabihin ang katotohanan na walang kamatayang pwedeng makialam kapag hindi mo pinahintulot. Sabihin mo sa iyong katabi, pag ginamit mo ang authority and power, hindi pwede ang kamatayan. Amen. Kaya nais kong iyong maintindihan, mamamatay tayong lahat, pero wag muna. Sabihin mo sa iyong katabi, wag muna. Marami ka pang hindi nararating na tagumpay. So, yun po ang unang indication na bagamat tayo pinalaya sa sumpa, pero parang nakasumpa pa rin tayo na katulad ng kambing. Sabihin mo, inihahambing lang sa kambing. Pero hindi ko sinabing tayo'y kambing. Hindi po. Paghahambing lang yon sa nangyari doon sa kambing. So, ang pangalawa pong indication ay yung repeated chronic disease. Yun pong paulit-ulit na laging sinisipon, laging inuubo at nangyari sa amin noon basta summer ay kami lalagnatin na mag-asawa. Yun po ay parang ritual, basta summer, nung hindi pa kami born again. So, ang tawag po doon, yung paulit-ulit na pagkakasakit. At pag minsan ay gigising ka ng maaga at ikaw ay bahin ng bahin. Aching! At mabilis naman tayo nagamutin ang ating sarili. Pero laging tandaan mo po, na ikaw ay tinubos, ikay pinalaya sa sumpa ng sakit at karamdaman. Hello? Kaya nga po, kung titignan natin yung salitang hereditary, mina ng sakit. Huwag kang magmamana ng sakit, ang manahin mo lang ay lupa at pera. Amen? Yun lang ang aking pakiusap sa inyo, huwag kang magmamana ng sakit. Ang manahin mo ay yung lupain na naiwan ng tatay at nanay mo kung meron at yung perang nasa bangko ng tatay at nanay mo na naiwan. Amen? Ulitin kong muli, huwag kang magmamana ng sakit. Hindi ninyo narinig. So, dito makikita po natin, sasabihin ng manggagamot, kadalasan ay sasabihin, mana yan sa iyong ang interview agad, meron ba sa inyong pamilyang ganyan? At yun po ay magdudugtong-dugtong hanggang sa kanununuan ng ating nuno. At kailangan yun maputol sa iyo. Kailangan magtapos yun sa atin. Amen. Hallelujah. At ang isa pang indication na bagamat tayo'y malaya sa sumpa, number 3, yung babae ay laging nakukunan, hindi makapagbuo ng bata. At pag minsan sa labas ng bahay bata, nabubuo yung sanggol. At sasabihin, nung iba ay normal lang yan. Dahil kasi nangyayari sa marami. Pero yun po'y abnormal. Yung laging hindi na ipagpapatuloy ang pagdadalang tao, yun po ay isang indication ng isang sumpa. Hindi po nakasumpa yung babae, pero yun po ay kailangang mapagtagumpayan. Ang pangapat pong indication ng
isang taong nasa sumpa ay yun pong breakdown of marriage. Yung pagkawasak po ng pamilya. Ito po ay medyo maselang katotohanan, pero kailangan ito po ay ating pag-usapan. Breakdown of marriage. At kahit ano ang gawin ng mag-asawa, kung hindi sila sasamahan ng Diyos, magtutungayaw at sila'y magbabatuhan ng akusasyon sa isa't isa. At kadalasan, ang usapan ng mag-asawa sa pag-aaway, meron kang ipinangako sa aking hindi mo ginawa. At sasabihin niya, ay patawarin mo ako dahil ikaw rin naman may ipinangako sa aking hindi mo rin ginawa. Kaya nga, doon po sa halip na maayos yung hindi pagkakaunawaan na dadagdagan. Kaya kailangang magtapos tayo at harapin natin ang ating kaaway, hindi ang asawa natin ang ating kaaway, si Satanas ang ating kaaway na gusto na masira ang pamilya. Amen? Kaya kailangan iyong tumbukin kung sino ang tunay nating kaaway. Ang sabi na niya, we wrestle not against, sabi ni Pablo, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers. Kaya nga, alam mo, napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo at sa aking buhay. At ang isa pa ay continuing financial lack. Yung pagpapatuloy na laging kapos sa pera. Sino rito ang enjoy na laging kapos? Sino rito ang galak na naghahabol lagi ng pondo? So, meron po ba ditong galing na lalaki at babae na enjoy pag due date at kailangan maghagilap ng pangpuno doon sa babayaran? Wala. Pero nais kong iyong maintindihan, kahit tayo nananahimik, pero gusto nating dumaya. Gusto nating matapos na ang kakapusan natin sa pananalapi. At kadalasan ay maiisip natin ang ating edad. At masisisi pa natin ang ating edad. At sasabihin na, magsisisihan pa ang mag-asawa, matanda ka na, hindi na mangyayari yan. Pero laging tandaan mo, walang edad po ang pag-unlad. Kahit anong panahon, wag mong sasabihin, life begins at 40, life can also begin at 70. Amen? Life can begin at 80. Amen? Sapagkat hindi ka mamamatay hanggat hindi mo na bubuo yung itinakda ng Diyos na malalaking achievements. Amen? Kaya huwag kang titigil. Don't die without obtaining and attaining the great achievements that God has planned for everybody. Napakadakila po ng itinakda ng Diyos sa iyo at sa akin. At ang isa pang indication na ang sumpa, bagamat laya na tayo, yung history of suicidal tendency. And then, yun pong namamatay ng bata. Untimely deaths. Hindi po dapat mangyari yun, pero bakit nangyayari? Dahil tayo ay ganito ang ating attitude. Baliwala sa atin ang mga sinasabi natin. Kung ako'y mamatay, okay lang. Bawiin mo yung iyong sinabi. Dahil ang mamatay ay hindi okay. Dahil mababawasan ang magpupuri sa Diyos pag namatay ng maaga ang sino man sa atin. Kailangang mahaba ang ating buhay. At laging tandaan mo na kailangan pagtanda natin, hindi tayo tumanda para magkasakit. Kaya huwag kang magbabudget sa sakit, mag-budget kayo sa pagbibigay. Amen? So pag nag-ipon ka, sabihin mo ito ay pambigay. At pag sinabi, pahingi, hindi para sa iyo, kung sino ang itakda sa akin ng Diyos na aking bibigyan. Amen? Kaya nga po, napakaganda po ng buhay. Kaya kailangan maalis ka doon sa pangamba, maalis ka sa pag-aalala, sa takot, dahil hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen? God is not
yet done in your life. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang ginagawa sa iyong buhay. Ikaw ay iaangat ng Diyos. Pangalawa po, there are several invisible barriers to healing. Kailangan makita natin yung mga hadlang sa kagalingan. Tinanong ko kayo kanina kung sino ang kailangan ng kagalingan. Pero dahil nga tayo natuto na kahit may nararamdaman, dinideklara natin na tayo magaling. Amen? At yun po ay may kapangyarihan. Pero mas maganda na yung realisasyon ng tunay na kagalingan. Amen? So, sa John 16:12 to 14 na binasa natin kanina, at sa Deuteronomy 29:29 na binasa natin kanina, nais kong iyong makita na ang dahilan kaya ang mga tao ay hindi gumagaling sa sakit at karamdaman, ang unang-unang dahilan, Isaiah 5:13. Ito po ang dahilan kung bakit marami ang nananatiling may sakit. Therefore, my people are gone into captivity because they have no knowledge, and their honorable men famished, and their multitude dried up with thirst. So ano po ang dahilan kaya marami ang hindi makatanggap ng kagalingan? Ignorance. Kamangmangan. Kaya marami ang nabibigo because of ignorance. Sa Hosea 4:6, lalong pinaliwanag doon, at ang sabi po, ano po ang sabi sa Hosea 4:6? My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. So pansinin po natin, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, ang atin pong papel, our role is to be priest. Ano po ang priest? Mediator. Kaya tayo nasa ibabaw ng lupa to mediate. Hindi para pag-awayin ng tao, kundi para dalhin ng tao sa pagkakasundo at kapayapaan. Yun po ang ating pananagutan. Kaya ang sabi rito, ang aking bayan ay nawawasak hindi po dahil walang alam, kulang. Half-truth is untruths. Kapag kalahati lang ang alam sa katotohanan, yun po ay hindi buong katotohanan at mapapahamak ang isang tao. Kaya kailangan tuloy-tuloy ka sa pagbasa ng iyong Biblia. So, ang sabi po dito, they lack knowledge because they rejected knowledge. And how shall people reject knowledge? By not reading his Bible every day. Tingnan mo ang iyong katabi, nagbabasa ka ba ng Biblia? Nandito po ang pagkakilala sa Diyos, nasa Biblia po. Kaya kailangan lagi tayo nagbabasa. At huwag mo sabihin na hindi mo maintindihan. Yung Deuteronomy 29:29, yung hindi mo maintindihan, hindi para sa iyo yon. Yung naiintindihan mo lang ang para sa iyo. Malagay ko naman, alam mo yung for God so love you. Malagay ko, alam mo yon. At pag ikay nagpakadalubhasa na iniibig ka ng Diyos, wala kang talo. Kahit saan ka idahan, wala kang talo. Amen? Hallelujah. Dahil ikaw ay balot ng pag-ibig ng Diyos, at pag sinabing pag-ibig ng Diyos, ikay laging sinasamahan ng Diyos. Kaya nga ating unawain, ang susunod po ay yun pong masamang puso ng di pananampalataya. Unbelief is sin. Ang di paniniwalang ikaw ay iniibig ng Diyos. Paano po ba ang unbelief? Kung talagang iniibig ako ng Diyos at makikipag-usap ako, Diyos ko, kung talagang ako iniibig mo, dalhin mo sa akin yung crush ko. hindi pwede yung ganon. Kailangan po ay ikaw ang makikipagniig sa Diyos. Kaya nga kung titignan po natin sa Hebrews 3 verse 12, kailangan maunawaan po ninyo ito sapagkat ikaw at ako'y kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Wala kang talo if you let God use you
through His righteousness. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Ano ang tawag sa unbelief? Evil heart in departing from the living God. So pag hindi pala natin pinaniwalaan ang Diyos at ang hindi paniniwala sa Diyos ay hindi paniniwala sa salita ng Diyos, at yung hindi natin paniniwala sa salita ng Diyos ay nangangahulugang tayo ay lumalayo sa buhay na Diyos. Hello? Kahit na magkahiwalay ang mag-asawa, kung ang isa'y tatayo na walang sino mang makapaghihiwalay sa pinag-isa ng Diyos. Hello? Yun ay paninindigan ng isa. Kaya nga, ang sumasampalataya ay kakasihan ng pagsama ng Diyos. Amen? Ngayon sa verse 13, ano ang sabi doon? But exhort one another daily. Hindi po sinabing exhort one another every Thursday. Ang sabi rito, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. What is unbelief? Unbelief is sin. What is unbelief? Departing from the living God. Kaya nga, kung iyong unawain, wala kang trabaho ngayon, believe na magkakaroon ka ng hanap buhay. Amen? Believe that you are completely healed. At makikita mo na ikaw ay tumitibay sa iyong pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang pangatlo po na invisible barriers para sa ating kagalingan, number 3, unconfessed sin. May tao nagsabi, hindi naman kita ng Diyos yung aking ginawa. Sinong may sabing hindi kita ng Diyos ang ginagawa ng isang tao? Walang dilim na pwedeng tumakip sa isang tao dahil maging ang pusikit na karimlan ay liwanag sa mga mata ng Diyos. So it's no good to harbor sin. Sa Proverbs 28:13, napakahalaga po nito para ang iyong mga biyaya at pagpapalay hindi mahadlangan. At ano po ang sabi? He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Atin pong pansinin, before prosperity, mercy will be the first thing that kailangan tanggapin natin. Kailangan ang awa ng Diyos. At kailan ibibigay ng Diyos ang awa? The moment we admit, the moment that we say to God, forgive me for my secret fault and hidden error. Forgive me from my presumptuous sin. So patawarin mo ako sa lihim kong pagkakamali at sa lihim kong kahinaan. Kaya ang paglapit sa Diyos, Panginoon, alam kong ako'y mahina, kaya ako'y dalangin sa iyo araw at gabi dahil ako'y mahina, ako'y marupok, kailangan ko lagi ang iyong sustento ng lakas. Mahina na nga tayo, hindi ka pa naman nanalangin. Paano uunlad ang lakas? Ang lakas ay naitutusto sa pamagitan ng alab natin sa pananalangin. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh. Sino man ang tinatanggap na siya'y nagkasalat, kanyang tinatalikdan, itong kasalanan ito ang tatanggap ng awa. Amen po ba? Alam mo, hindi tayo mumurahin ng Diyos sa ating kasalanan dahil matagal na niya na sinakop ang lahat ng ating kasalanan at tayo'y pinatawad. Ang kanya lang hinihintay ay magpakumbaba tayo na ating aminin na tayo ay nakagawa ng kasalanan. Ay hindi tayo hatulan ng Diyos. Pagpapalain tayo ng Diyos doon sa ating tapang na aminin. Amen? Kaya nga, sabi nga ng asawa ni Job, itong babae, sabi ng asawa niya, Job, hindi ko na matagal ang iyong mga daing. Murahin mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Ano ang sabi ni Job? Ang Diyos pa'y ating
pupurihin lang sa panahon ng kasaganaan. Pati sa panahon ng pagsubok, pupurihin ko ang Diyos. Hello? Amen. So, hindi po tayo dapat nagrireklamo at hindi tayo nakikipagtalo kanino mang tao kapag dumaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Sa halip, lumapit tayo sa Diyos. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, then and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, heal their land, forgive their sins, and heal their land. So, yun pong pagpapakumbaba ng paghingi ng tawad sa Diyos ang magsisimula na muling magkaroon ng trabaho ang isang nawalan. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregdurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregdurante.com. Muling palakihin ng Diyos ang daloy ng pera kapag ito ay napipigilan, sapagkat inamin natin na tayo ay patawarin ng Diyos at ang awa niya ay muling kumilos sa ating buhay. And then fourthly, attitude of unforgiveness. Dito po maraming Kristiyano ang hindi makapagpatawad. Patatawarin kita habang hindi kita kita. Hello? Pero pag kita, hindi pwede. Hindi po forgiveness yun. Naalaala ko at madalas ko itong gamiting halimbawa. Kung ilang taong patay na yung kanyang asawang ng babae, tuwing pupunta sa pansyon, minumura ng babae yung kanyang asawa. Hindi totoo po ito. Laging minumura niya, hindi niya mapatawad. Humaba ang buhay niya, kamumura. Pero ano ang ganda ng buhay na palamura? Tingnan mo ang iyong katabi. Walang kaligayahan ng isang taong hindi nagpapatawad. Sabihin mo sa iyong katabi, nagpatawad na ako. So, attitude of unforgiveness. Sa Mark 11:25, tingnan natin sandali kung ano ang magiging kalagayan ng isang lalaki at babaeng hindi nakapagpapatawad. And when you stand praying, ano sabi? Forgive. If you have aught against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespasses. So, paano raw tayo tatanggap ng patawad? Patawarin muna natin yung mga taong nagkasala sa atin. Lahat sila. Huwag kang mamimili. Wala pong class A, class B tao. Lahat po yan ay iisang class. Amen? Kaya, patawarin mo ang lahat ng iyong kinaiinisan
at patawarin mo ang lahat ng iyong kinaiing-inggitan. Amen. Sa Matthew 9:14, Matthew 6:14 and 15. Ano po ang sabi doon? So, akin pong dinidetalye ito para maalis ang mga hadlang sa iyong pagpapala, biyaya at kagalingan. For if you forgive men their trespasses, gaano po karami yung trespass? Napakarami trespasses. Ang sabi ni Pedro, dahil ang tradisyon ng mga Hudyo, 7 ulit na magpapatawad sa isang araw. At ang sabi ng Panginoon, hindi. 70 times 7. Kapag nagkasala sa iyo ng ilang ulit, patatawarin mo siya 70 times 7. Ilan yun? 490 times. Kaya nga, kailangang araw-araw hanggang sa mawala sa iyong isip ang hindi pagpapatawad. Amen? Kadalasan po, tayo ay ang nakagagawa ng masama sa atin, pag minsan ay yung malapit sa atin. Kaya sabi ni David, kung hindi ko lang kasama sa hapag ang gumawa, hindi sana ako masasaktan ng todo. Kaya nais kong maunawa na ang pagpapatawad po ay dapat nating gawin. Amen? Meron bang kumuha ng iyong balabal, ibigay mo pa ang iba? So, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. And then verse 15, ano ang sabi? But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Kaya, pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. May lumapit na lalaking humihingi ng patawad, ito'y talinghaga, humihingi ng, huwag na siyang pagbayarin ng utang dahil hindi niya kayang bayaran. At sabi nung kanyang boss, o sige, kinakansil ko ang iyong utang, kansilado na, wala ka ng pananagutan, malaya ka na. Pero paglabas, ay may nakita siyang may utang sa kanya, at hinawakan niya sa liig, at pilit na pinagbabayad. At parang sasakalin pa yung may utang sa kanya ng maliit. At nung malaman ng boss niyang nagpatawad, ipinatawag itong lalaking ito at ang sabi ng kanyang boss, pinatawad kita sa iyong utang na napakalaki. Bakit naman papatayin mo pa yung napakaliit ang utang sa iyo? Nais kong ipaunawa ng Diyos kung magpatawad, lahat ng ating kasalanan ay na kay Hesus Kristo. Amen? Kaya yung taong nakagagawa ng kasalanan sa atin, patawarin agad natin para hindi mahadlangan ang ating panalangin. Amen? Meron bang kinuha sa iyo ang mga tao? Kalimutan mo na yun. Amen? Kaya nais kong ating ilagay ang ating sarili sa pinagpalang buhay na sinasamahan ng Diyos. Sa 1 John 2:11. Unang Juan 2:11. Ano po ang sabi doon? But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. So, yung hindi po pagpapatawad ay mauuwi sa muhi. At ang isang namumuhing hindi nagpatawad sa kanyang kapwa ay nasa kadiliman. Ba, matindi po yun. At siya ay lumalakad sa dilim. At hindi niya alam, dahil madilim, hindi niya alam kung saan siya patungo. Dahil ang kadiliman o ang hindi pagpapatawad ang nagdala sa kanya sa pagkamuhi at bumulag sa kanyang mga mata. Kapatid, ngayong sandaling ito, sabihin mo, Diyos ko, patawarin mo ako sa aking kamangmangan. Nais ko sa pangalan ni Jesus na matuto sa lahat ng katotohanan. Nais ko na mawala sa akin ang espiritu ng di pananampalataya at ako'y magpatuloy na sumasampalataya sa pangalan ni Jesus. At aking ipinapahayag ang mga lihim kong kasalanan. Give 1 minute. You and God. I will wait for 1 minute.
ikumpisal mo sa Diyos ang lahat ng hindi mo pa inaaming kasalanan. So 1 minute, na iyong hingin ng kapatawaran doon sa unconfessed sin. Right at this very moment. At sabihin mo, aking Ama, ipinahayag ko na. Sundan mo ito. Aking Ama, ipinahayag ko na ang aking pag-amin sa mga lihim kong kasalanan na alam kong kita mo. Kaya patawarin mo ako ngayong sandaling ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sabihin mong malakas, pinatatawad ko. So, tumahimik ka sandali, ano ang pangalan ng taong iyong patatawarin? 10 seconds. O baka naman, 1 oras sa dami. So, sabihin mo, pinatatawad ko si at kinakalimutan ko ang kanyang nagawang kasalanan sa akin. Salamat, Ama, at kaming lahat ay nakapagpatawad. Sabihin mo, salamat, Ama, at ako'y nakapagpatawad. Kaya mula ngayong sandaling ito, babakuran mo ako ng iyong kabutihan, paliligiran mo ako ng iyong mga awa at matatag na pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. At ang susunod, sabihin mo, kayo po ba ay nakaranas ng pagsangguni sa mga manghuhula? Iyo po bang pinagsisihan na yon? Ako po, ang dami kong karanasan na nagpahula ako, pumunta ako sa espiritista at kung saan-saan. At maaaring sabihin natin na born again na ako, pero kailangan nga yung sandaling ito, iyong pagsisihan at talikdan, yung iyong pagsangguni sa mangkukulam, sa manghuhula, sa manggagaway. Meron po ba kayong karanasan sa panahong nagdaan? Dahil kadalasan po, nung araw, pumupunta kami para sa kagalingan kung saan-saan hanggang sa Rizal. Dahil doon daw ay merong naghihimalang mga espiritista, talagang dinadayo po. At gumagaling nga naman, pero laging tandaan natin, ang dyablo ay nakagagawa rin ng mga fake na himala. At hanggat hindi ko pinagsisihan at hanggat hindi ko inamin ang aking involvement, dahil ako po ay talagang involved ako sa occult nung panahon, nung kabataan ko dahil naghahanap ako ng tagumpay. Kaya kailangan kong magtagumpay sa anumang paraan. Kaya kahit ano ay aking pinakikinggan, kahit ano ay aking ginagawa, yung mga ginagawa ng mga bumbay, yung nagmamantra, talagang nagmamantra ako, mga medalyon, meron akong mga medalyon dahil marami akong katatakutan at gusto ako'y malakas. Pero ngayong gabi, kung may karanasan ka sa fortune teller, sa mga manggagaway, ipakikita ko lang po sa inyo na hindi kinalulugdan ng Diyos yung mga nagdaang yun. Bagamat tayo pinatawad na, pero kailangang ipahayag mo ngayong gabi ang iyong pagsisisi at pagtalikod dun sa mga panahong yun dahil nung pagsisihan ko, nag-iba ang pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa akin. Sa Deuteronomy 18 verse 10, ipakikita ko po sa inyo ang mga dapat na ating talikdan at hingin ang tawad ng Diyos. At ang sabi po dito, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. Di po ba tayo sumasangguni sa mga mangkukulam? At sinasabi ng mangkukulam na may kumukulam sa iyo at kailangan ay magbayad bago sabihin yung nangkukulam. So, yun po ay pandaraya ng dyablo. Para po sa inyong kaloob na 500 pesos bilang partnership or love gift sa ministeryong ito,
maaari po kayong mamili sa mga sumusunod na babanggiting regalong pasasalamat na aming ihahandog sa inyo. Una, 2 audio CD preachings ni Brother Greg, isang DVD preachings or 3 pieces of anointing oil, at crucifix na bottle opener. Bakit po crucifix? Sapagkat pinapaalala po nito ang natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ang nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at siya'y nagbigay sa atin ng garantiya ng katagumpayan. At sa 1,000 pesos na inyong ipapadala bilang kaloob at partnership sa buwan na ito, kayo po ay aming padadalahan ng isang mug na kung saan pag binuhusan nyo po ng mainit na tubig ay lalabas ang taste and see that the Lord is good design. At ang isa naman po ay may nakalagay na choose joy, this is the day that the Lord has made. Yun po yung pangalawang disenyo. Maaari rin po kayong tumanggap ng isang digital changing color alarm clock. Bakit po digital changing color alarm clock? It reminds us that bawat araw, purihin natin si Yahweh. At bawat araw ay laging may magandang ginagawa ang ating Panginoon. Maaari rin po kayong tumanggap ng USB with 50 audio preaching. At ang USB preachings, marami na po naabot dito, Luzon, Visayas at Mindanao, sapagkat ang pananalig ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa 1,000 pesos partnership and love offering. At para po sa inyong kaloob na 2,000 pesos and above, kayo po ay aming padadala ng isang radio set or any 2 combinations of the items na akin pong nabanggit kanina. Tumawag po kayo sa 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 para sa mga karagdagang informasyon. Ang inyong pagbibigay po ay napakahalaga sapagkat nagigibo kayong daluyan ng pagpapala at maigting po nating naihatid ang mabuting balita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng website, ng internet, ng YouTube. Libo po ang naabot at talagang hindi po namin kayang maipaliwanag ang mga patotoo na kanilang nararanasang himala at kabutihan ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong improvements para sa finishing touch ng ating Prayer Mountain sa Tayabas, Quezon. Kaya kayo po ay magkaroon ng conviction at magkaroon ng hamon to support and partner with this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pangunguna ni Brother Greg Durante mula sa kanyang puso at sa amin po sa buong staff ng Greg Durante Ministries. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyo at sa biyaya ng ating Panginoon. Marami ang naliligtas at nagkakaroon ng pag-asa. It's always a great day to live. Sabi po sa verse, yung kasunod na verse, ano po ang sabi doon? At ang sabi po doon, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. Ano po yung consulter with familiar spirits? So, ginawa po yon ni Saul na hari, pinababalik ang espiritu ni Samuel sa pamamagitan ng mangkukulam. Kaya, yun po, kung nakasangguni ka na kakausapin yung mga namatay mong kamag-anak, yun po yung necromancy ang tawag po doon. Kaya kailangan yun po ay ating pagsisihan at hingin din ng tawad para maalis yung hindi natin namamalayan ay maaring nagagamit ng dyablo. At ang sabi sa verse 12, ano po ang sabi? For all that do these things are an abomination unto the Lord, and because of these abominations, the Lord thy God does drive them out from before you. Kaya inalis niya lahat ng mangkukulam sa lupaing pagdadalhan niya sa kanyang bayan. Sabihin mo, pinagsisisihan ko po ang pagsangguni ko noong araw sa espiritista, sa manghuhula, sa manggagaway, sa mangkukulam, at sa iba't ibang uring naggagawa ng mahika at hindi ang Diyos ang kanilang pinapayo. Ngayong sandaling ito, pinagsisisihan ko at tinatalikdan yung mga nagawa ko noon at hinihingi ang lubusang pagpapalaya sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Wala ng karapatan ni katiting na kapangyarihan yung mga nangyaring yun sa occultism. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga ating unawain, kailangan mo ang deliverance. So, ngayon naman sa ikatlong bahagi
Nais kong iyong maranasan ang magiging pagpapalaya sa atin at kailangan lumaya tayo sa generational curses. So ano po yung generational curses? Yun po yung mga nangyari sa ating magulang ng ating magulang, lolo at lola natin. Ano ba yung mga bagay na yun? Amen? Ano ba yung mga bagay na yun na pumigil sa ating mga biyaya at pagpapala? Kaya nga, laging tandaan mo na kailangang putulin natin at pigilin. Kung asthmatic ang iyong lola at lola, kailangan magtapos sa iyo. Kung diabetic ang lolo at lola, kailangan magtapos sa iyo. Meron akong pinsan na ang kanilang tatay ay diabetic. So 42 years old, siya namatay. At dahil natakot at hindi ko pa naman alam itong generational curses, mga minanang sumpa. Kaya ang kanyang mga anak ay umabot lamang, ang panganay ay 35 years old, namatay sa diabetes. At ang ikalwa ay 48 years old, namatay sa diabetes. At ang ikatlo ay gayon din, less than 50. At ang ikaapat ay umabot ng 54 years old, namatay din sa diabetes. At may natitirang 3. Pero ngayon, I have the power and the authority. Lampas na ng 60 ang isa at yung dalawa ay palapit na sa 60, buhay pa rin hanggang ngayon. Why? Because I use my power and authority. Sabihin mo sa iyong katabi, you have power and authority to cancel generational curses. Sumigaw ka, sabihin mo, aking tinatapos at pinawawala ng kapangyarihan ang mga nangyaring mga sakit sa aking kanununuan. At ito'y pinawawalan ko ng bisa ngayon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ako'y malayang-malaya na, ang aking sambahayay malayang-malaya na, mga anak ko't apo'y malayang-malaya na. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At ang kabuuan, gamitin mo na ang iyong katawan para maglingkod sa Diyos. Amen? Sa Leviticus 25, 35, sabihin mo sa iyong katabi, mabuhay ka dito. Sabay-sabay, basahin natin. If thy brother be waxen poor. So ito, sasabihin ko na po sa inyo para hindi ka maghirap, tumulong ka sa mahirap na kapatiran. And if thy brother be waxen poor and fallen in decay with thee, then thou shalt relieve him, yet though he be a stranger or a sojourner, that he may live with thee. Huwag mong itatakwil ang mahirap. Amen? Pag may dumating sa iyong taong grasa, hindi ko naman sasabihin paliguan mo at alisin ang grasa. Kundi, ano ba ang maitutulong mo? Kaya nga, maganda na magdala ka ng mga tinapay kapag ikaw ay nagbibiyahe. At pag may nakita kang mga gutom, bigyan mo ng tinapay. Amen? Magsanay po tayo. Ating sanayin ang ating buhay na nagbibigay kahit maliit na pagkain sa naghihirap. At ituloy po ninyo yun, pero hindi na natin babasahin hanggang verse 41 po yun sa Leviticus 25. At dito naman po sa Deuteronomy 15, ano po ang sabi ron sa verse 7? At ang sabi po dito, so use your life for righteousness. If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother. Pag tumutulong tayo sa mga dukha, hindi tayo magiging dukha. Dahil pinalaya tayo sa sumpa ng kadukhaan. Amen? Pinalaya tayo sa sumpa ng sakit. Amen? Kaya nga, kailangan tuloy-tuloy. At ang sabi sa verse 8, ano po ang sabi?
At ang sabi po dito, but thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need and that which he wanteth. Hindi ko po itinataas ang nanay ko, pero ang nanay ko, basta meron din lamang siyang maibibigay, kanyang ibibigay. At one time, galit na galit ako dahil hindi pa ganun akong kaalab dahil siya inaloko ng isang babae na ang sabi ay bigyan siya ng pera dahil siya ay nagnenegosyo ng bigas at marami na siyang mga stock na bigas at umabot. That was siguro mid-dekada 90. Umabot sa 18,000 na ang nakuha sa kanya at nalaman ko. At ako'y umuwi at ako'y galit na galit. Sabi ko, kailangang madimanda yan. At kasama ko ang pinsan ko, kinuha namin ang baboy, yung lahat ng pwede namin kunin, kinuha namin, patawarin ako ng Diyos, pero nais ko pong ipaunawa sa bawat isa, meron tayong masamang ugali pag minsan. Amen? Kaya wag ninyong titingnan ako na akala mo'y banal na banal, meron pong pagkakataon na lumulutang yung dating ugali. Pero nasupil na po yon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Talagang hila namin yung baboy para kahit paano'y makabawi at dinala ko sa munisipyo, pero ang nanay ko umiyak. At ang sabi, anak ko, wag na. Mahirap nga, hindi na baling ako'y naloko. Pera lang yan. At parang nalusaw ang tigas ng puso ko. Sabi ko, pag ganito ang tao, walang makakaaway. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang hindi naniningil sa pautang ay magandang kaibigan. Pero wag kang uutang na hindi nagbabayad. So, ngayon, alam mo, at ang isa, at ang huli, kung hindi mo ibig na maghirap, sa Proverbs 19:17. Kaya napakaganda po, ano po? He that hath pity upon the poor, lendeth unto the Lord, and that which he hath given, will he pay him again. So yun daw maawain sa mahihirap ay parang nagpapautang sa Panginoon at siyang nagbibigay. Lahat ng kanyang ibinigay, babayaran siya ng Diyos. Kaya nga po sa kabuuan, be an instrument. Let your body, let your life, let our bodies, let our lives be a mighty instrument of God's righteousness. Makita ang Diyos sa iyo at sa aking buhay, at ito ang tandaan mo, wala kang katatakutan kundi ang Diyos, at dumaan ka man sa anumang sigwada ng masamang panahon, hindi ka maaano sapagkat ikaw ay laging sasamahan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos na napakabuti sa amin, dakila ang iyong pagiging Ama sa amin, at sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay iyong laging kasihan ng iyong makapangyarihang presensya, dahil ang tanging ibig namin ay ikaw. Ibig namin lagi kang kasama, at nais namin na laging ikaw ang aming laman ng isipan, puso at bukang bibig. Kaya kasihan mo kami, at ikaw ang laging maluwalhati at mabigyan namin ng kaligayahan araw at gabi sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Tumayo ang bawat isa at sundan ninyo ang pagtatalagang ito ng inyong buhay. At sabihin mo, Ama, ngayong gabi, itinatalaga ko ang aking katawan, ang aking buhay bilang kasangkapan ng iyong katwiran. Kaya bukas ang aking puso, bukas ang aking isip, bukas ang aking palad. Dumaloy ang kasaganaan mo at marami ang mabiyayaan at mapagpala mula ngayon. Sa pangalan ni Jesus, malaya na kami sa sakit. Sa pangalan ni Jesus, tapos na ang kakapusan sa pananalapi. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay maging maligaya sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus at kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay pumalakpak. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia,
Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.